Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Miyerkules, February 18, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! CBCP hinikayat ang mga politiko na mag-ayuno at itigil na ang pagnanakaw. Balitang Promdi! Pagtatalaga ng Resident Ombudsman sa mga ahensya, bubuhayin ni Ombudsman Remulla. Balitang Promdi! Ito pang mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya muling ipa-auction sa susunod na linggo. Balitang Promdi! Senador Marcoleta kumasa sa hamon na debate hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Balitang Promdi! 1 peso provisional fare hike isinusulong sa gitna ng serye ng taas presyo sa petrolyo. Balitang Promdi! Department of Education patuloy sa public consultation sa panukalang gawing trimester ang sistema sa basic education. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Nanawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga tiwaling politiko na mag-ayuno at tumigil na ng pagnanakaw ng pondo. Ang mensahe ng CBCP ay sa harap ng pagsisimula ng Kwaresma ngayong araw na ito, Ash Wednesday. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, ang Kwaresma ay pagkakataon para sa mga politiko na talikuran ang maling gawain at magsimula sa pag-aayuno, pag-iwas sa kasalanan at pagbibigay ng limos. Paliwanag niya, ang Kwaresma ay paalala din na ang buhay ay hindi permanente at ang mensahe ng Biblia na mula sa alabok, ikaw at sa alabok ka rin, babalik. Ang panawagan para sa pagsisisi din at pagbabago. Dagdag ni Ceciliano, mahalaga ang accountability at ang pinakamalaking pananagutan ng tao ay kapag humarap na ito sa Diyos. Anya, mas mabuting mag-ayuno ang mga politiko sa pagnanakaw at korupsyon, hindi lamang sa loob ng 40 araw ng Kwaresma, kundi gawin ito sa panghabang buhay na pagbabago. Balitang Promdi! Samantala, inanunsyo na po ng Bangsamoro Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Guailani ang formal na pagsisimula ng Ramadan sa Pilipinas bukas, February 19. Yan ay matapos na hindi masilayan ang crescent moon sa isinagawang moon sighting ng pamahalaan ng BARM. Isinagawang moon sighting upang matukoy ang tamang pagsisimula po ng banal na buwan ng Ramadan alinsunod sa mga katuruan ng Islam. Pinapayuhan naman ang lahat ng Muslim sa rehiyon na maghanda para sa pagsisimula ng Ramadan sa nabanggit na petsa. Kasabay po niyan, ang Malacanang po may paglilinaw. Ang Malacanang po inilinaw na hindi non-working day o special non-working day ang pagsisimula ng Ramadan bukas. Yan po yung matanong ng media si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office kahapon. At sa halip, nilinaw ho na ang idinideklarang special non-working day ay ang pagtatapos ng Ramadan. So, doon sa mga nagtatanong hanggang sa ngayon, kung wala ho bang pasok bukas sa pagsisimula ng Ramadan, yun ho ang sagot. Hindi ho special
non-working day. Balitang Prompty. Samantala, puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby, Romy. Mayroon daw pong naaagnas na bangkay ng isang lalaki na natagpuan sa isang liblib na lugar dyan sa La Trinidad, Benguet. Ibalita mo yan. Go ahead, RH41, Romy Gonzalez. Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng isang lalaki sa Butiw-Tiw, Barangay Ambyong, La Trinidad, Benguet. Matapos matanggap ang impormasyon, kaagad na nagresponde ang mga personnel ng La Trinidad Fire Station at Municipal Police Station sa lugar at nadatnan ang nakatagilid at naagnas ng bangkay ng lalaki. Maayos na inilagay ito sa isang basket at spine board bago ito dinala sa isang ligtas at accessible area. Ang retrieval operation ay tagumpay na naipatupad sa pamagitan na nagkaisang pagsisikap ng PNP, Scene of the Crime Operatives sa Soco at mga opisyal ng Barangay Ambyong. Hindi muna ibinunyag ang pagkakilanlan ng biktima para sa privacy ng kanyang pamilya. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ombudsman ang pagtatalaga ng Resident Ombudsman sa mga ahensya ng gobyerno upang mas mapaigting ang kampanya kontra katiwalian. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, bahagi ito ng tugon ng Ombudsman sa resulta ng isang survey na kanilang ipinagawa. Sa naturang survey, lumabas na maraming Pilipino po ang nagsasabi at naniniwalang mahirap makakuha ng serbisyo sa gobyerno nang walang kasamang korupsyon. Sa ilalim ng programa, magtatalaga ng Resident Ombudsman sa mga tinatawag na vulnerable agencies kung saan ay magsisilbi silang tagatanggap ng mga reklamo at magpapatupad ng mga anti-corruption program ng ahensya. Dagdag ni Clavano, magiging visible ang Resident Ombudsman sa mismong opisina at sila po ay hindi magiging permanente doon, sa halip ay iikot o i-rotate upang maiwasan na maging pamilyar sa mga tao at mapanatili ang profesionalismo. Makikipag-ugnayan din ng Ombudsman sa Anti-Red Tape Authority o ARTA at sa Department of Interior and Local Government upang matiyak na mas accessible at mas maayos ang serbisyong publiko. Kasalukuyan pang tinatapos sa listahan ng mga ahensyang lalagyan ng Resident Ombudsman, ngunit kabilang anya sa mga target at prioridad na lagyan nito ay ang Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at ang Department of Public Works and Highway. Balitang Prompty. Nakatakdang muling ipa-auction ang 7 mamahalin pang sasakyan ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya. Yan po ay gaganapin sa February 25, 2026. Ayon sa Bureau of Customs, kabilang sa mga muling isa sa ilalim sa auction ay ang sasakyan ng mag-asawang Discaya na Lincoln Navigator, GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Maserati Levante Modena, GMC Yukon XL Denali, Cadillac Escalade ESV at ang Bentley Bentayga. Ito na ay kaapat na beses na isinama ng BOC auction sa auction ang mga sasakyan ng mag-asawang Discaya. Bukod dito ay 5 pang ibang luxury vehicles ang kasama rin sa auction, kabilang ang isang Ferrari SF90, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz G650 V12 Biturbo at ang BMW XM at Lexus 570. Patuloy naman na hinihikayat ng BOC ang mga interesadong bidder na makibahagi sa naturang public auction na itinakda sa February 25. Balitang Prompty. Samantala, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Standby Freddy.
Tulak ng ilegal na droga, arestado daw po sa buy-bust operation dyan po sa bayan ng Mabini sa lalawigan ng Pangasinan. Go ahead, RH38, Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ngayon ng Mabini, Pangasinan Police Station ang suspect na 24 anyos na binata residente ng barangay Don Matias, Burgos, Pangasinan matapos itong masakote sa anti-drug by bust operation isinagawa ng PNP. Sa ulat ni Mabini Chief of Police Major Jade Macaraig na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Merculio, pasado alas 11:36 ng gabi, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team. Gamit ang mark money, isa sa mga pulis ang nagkunyaring buyer at nakabili ng 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2.6 grams na may street drug price ng 19,040 pesos, kaya agad itong inaresto. Nakumpiskang magman ginamit sa operasyon sa akusado. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Balitang Prompty. Nilinaw naman ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi tinuturing na persons of interest ang Siomai King entrepreneur na si Jonathan Payawala-So at ang business partner niya na si Carlito Macadangdang. Ayon kay ICI, Undersecretary Aboy Paraiso, hindi kabilang ang dalawa sa mahigit 140 individual na kasalukuyan nilang iniimbestigahan, kaya't hindi rin sinisilip ng TWG ang kanilang mga assets. Sa kabila ng mga naunang ulat na may freeze order umano sa daan-daang bank account sa tilang ari-arian na iniuugnay sa mga negosyante. Nauna na ring sinabi ng isang opisyal ng ICI na maaari pa rin na ipatawag sina So at Macadangdang kapag kumpleto na ang commissioners ng ICI. Samantala, sinisilip na rin ng Department of Justice ang umano'y papel ng dalawa sa flood control anomaly matapos silang idawit sa top-notch catalyst builders. Balitang Prompty. Standby Danny Kumilang, nananatili pa ring mailap sa otoridad ang gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Sa kabila po ng dinobleng cash reward na umabot na sa 20 milyong piso para sa impormasyon upang siya ay maaresto. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nakapagsagawa na ang mga police tracker team ng 10 bagong raid sa mga pinaghihinalaang pinagtataguan ni Anga. Ngunit bigo pa rin ang mga pulis na mahuli ang most wanted na pugante. Gayunman, kumpiyansa pa rin si Remulla na mahuhuli si Ang at posibleng nagtatago lamang anya ito sa loob ng ating bansa. Sa kabila po na yung mga impormasyon na posibleng nakalabas na ito ng Pilipinas. Si Ang ay naharap sa patong-patong na kaso matapos na akusahan na mastermind sa pagkamatay ng mga nawawalang sabungero. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Central Luzon. Wanted person na kumpiskahan ng droga nang isilbi sa kanya ang search warrant sa Abukay, Bataan. Go ahead, ibalita mo yan on RH37, Danny Kumilang. Manas ng isang 24 anyos na lalaki na isang wanted person dahil muling nadagdagan ang kanyang kinakaharap na kaso. Nang arestuin ito, ay nakumpiskan pa ito ng ilang pakete ng shabu nang isagawa sa kanya ang body search sa Barangay Wawa, Abukay, Bataan alas 2 kahapon ng hapon. Nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang 2.79 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 18,972 pesos. Isinilbi sa kanya ng mga tauhan ni Abukay Chief of Police Police Major John Ray Kutab ang warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch to Balanga City sa kasong Republic Act 9165 na walang inirekomendang piyansa. Ang suspect ay nakapit na ngayon sa Abukay Detention Facility, Municipal Police Station at gagamitin ang mga nakumpiskang ebidensya para sa karagdagang kaso na kakaharapin nito. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Balitang Bromby! Thank you, Danny. Standby naman, Rex Cantong. Pumasa si Senador Rodante Marcoleta sa hamong debate ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Ayon kay Marcoleta, pumapayag siya sa alok ng Philippine Bar Association na sila ang mag-host ng debate upang masagot ang mga batikos at paratang na ipinagtatanggol niya umano ang interes ng China. Ginit ni Marcoleta na nais niya ng no holds barred debate at hindi limitado ang magiging talakayan dahil anyay masyadong malawak at komplikado ang usapin ng West Philippine Sea. Ikinalugod naman ni Carpio ang pagtanggap ng senador sa kanyang hamon at sinabing ang debate ay magiging pagkakataon upang maitama ang mga pahayag ni Marcoleta na anyay nagdudulot lamang ng maling impormasyon sa publiko. Samantala, sinabi naman ng Philippine Bar Association sa pamamagitan po ng Pangulo nito na si Rachel Eileen Santos na ang magiging limitasyon sa debate ay upang matiyak na makapokus ang usapan at formal na debate sa West Philippine Sea lamang upang maiwasan ang kalituhan. Balitang Bromby! Isinusulong naman ng transport group na Pasang Mazda ang 1 peso provisional fare hike sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, lubhang apektado na ang kanilang hanay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Umaasa rin siya na mauunawaan ito ng mga opisyal ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at maging ng mga pasahero. Sakaling maaprubahan, pansamantalang itataas ang minimum o base fare sa jeep sa 14 pesos mula sa kasalukuyang 13 pesos. Nitong Martes, higit piso ang itinaas po ng presyo ng gasolina habang 60 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosina. Ito na po ang ika-6 na sunod na linggo ng pagtataas ng presyo ng petrolyo. Balitang Bromby! Nakuha naman natin balita mula sa Negros sa Island Region. Magtiyuhin na patay matapos na malunod sa lungsod ng Cadiz sa Negros Occidental. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Patay ang magtsuhin matapos nalunod sa sapa sa Nabinay River, Barangay Mabini, lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ang mga namatay kinilala na sina Jesus Sadya, 42 anyos, at ang 9 anyos na minor de edad na lalaki na pawang mga residente ng Hacienda Sampil, Barangay Mabini ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Dalin Grace Lorino, Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP Station, nakatanggap umano ang nasabing insidente ang kanilang grupo hinggil sa magtsuhin na nalunod. Dagdag pa ni Lorino, base sa inisyal na investigasyon ni na Duty Investigators Police Staff Sergeant Jerry Bilascuain at Police Staff Sergeant John Niel Orioke na ngunguhan ng isda ang magtsuhin kasama ang isa pa nitong pamangkin nang nangyari ang insidente. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, sinimula na ng Department of Education o ng DepEd ang mga public consultation hinggil sa panukalang paglipat sa trimester school calendar system. Ito'y matapos ang direktiba ng Malacanang na dapat na magkaroon muna ng mas malawak na dialogo at konsultasyon bago ito ipatupad. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, patuloy ang konsultasyon at magandaan niya ang natatanggap nilang feedback mula sa mga stakeholder. Nilinaw naman ng DepEd na proposal pa lamang ang trimester system at wala pang pinal na desisyon. Layunin ng trimester calendar na hatiin ang school year sa 3 termino o semester, kung saan ang unang semester ay sisimula ng Hunyo hanggang Setyembre
ang ikalawa mula Setyembre hanggang Disyembre at ang ikatlo ay mula Enero hanggang Marso. Balitang Prompty. Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 3:26 ng umaga. Suspendido naman ang 3 opisyal ng Department of Education sa Davao del Norte dahil sa questionable school building project. Ayon kay Henielito Atilio, spokesperson ng DepEd Davao, nagugat ang kanilang investigasyon mula sa report ng Commission on Audit. Napag-alaman ng COA na hindi pa nasisimula ng isang building at partially completed pa lamang ang ibang mga proyekto kahit bayad na ito ng ilang milyon na binayaran po sa kontraktor. Isa pa sa tinitingnan ni Atilio ay kung sino nasa likod ng agarang pagbabayad at paglalabas ng paperworks kahit hindi pa tapos ang proyekto. Isinailalim na sa preventive suspension ng 3 opisyal habang gumugulong pa ang investigasyon ng mga otoridad. Balitang Prompty. Samantala, puntahan naman natin ang Western Visayas. Standby Joe, 5 taong gulang na batang lalaki na niyaya lamang na maligo malapit sa isang pantalan dyan sa Iloilo City. Nalunod, yun, patay. Ang detalye niyan ibabalita ni Jocelyn Make ng Action Radyo Iloilo. Patay ang 5 taong gulang na si Alias Jr. matapos malunod ng maligo malapit sa Roro Port sa Barangay Lapus Norte, Lapus District. Ayon sa pahayag ni Police Captain Maria Tony Grace Troncoso, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 8, habang naliligo ang biktima kasama ang 2 pinsan, inanod ito ng alon na dala ng papalapit na barko sa pantalan. Dahil hindi marunong lumangoy, tinangka ng kanyang 10 taong gulang na pinsan niligtas ang biktima pero mabilis siyang inanod. Nakita ng mga personnel ng Philippine Coast Guard ang biktima, mabilis na nirescue at tinala sa ospital pero binawian ito ng buhay. Ayon sa ama ng biktima, hindi niya pinayagan na umalis ng bahay mag-isa ang anak kung hindi kasama ang ina nito. Pero nagkataon na may pinuntahan ng kanyang asawa at nasa trabaho naman siya nang sumamang kanilang anak sa mga pinsan nito. Bago ang insidente, napag-alaman nilang beses ng sinita ng mga tao sa pantalan ang magpinsan na huwag maligo dahil delikado pero hindi sila nakinig ayon pa kay Captain Troncoso. Dahil sa nangyari, kinukonsidera ng mga barangay officials na lubos na ipagbawal ang paliligo malapit sa pantalan. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Natagpuan na ang nawawalang negosyante sa Angeles City sa Pampanga na ilang araw nang hinahanap mula pa noong February 12. Gayunman, patay na nang makita si Tess Mamak sa loob ng compound na pag-aari ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga labi nahukay malapit sa septic tank at positibong kinilala ng kanyang mga anak. Inatasan ni Angeles City Mayor John Lazatin ang lokal na pulisya na hanapin ang itinuturing na person of interest na kinilala lamang sa palayaw na Doka na matagal ng driver ng pamilya Mamak. Samantala, ang bangkay ng negosyante ay isinailalim na rin sa autopsy upang matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Balitang Prompty. Iniling naman ng Vice-Alkalde ng Rosales, Pangasinan ang tulong ng Commission on Elections matapos na ipawalang bisa ng Regional Trial Court ang kanyang panalo noong nakalipas na May 2025 elections. Pinaabot ni Vice Mayor John Isaaco ang mensahe para tulungan ang desisyon ng RTC Branch 53 na ibigay ang panalo sa kanyang katunggali na si Susan Casareno. Kahit lumabas sa opisyal na resulta ng automated counting machine na si Ko ang nagwagi sa pamamagitan ng 20,201 votes kontra sa 18,993 vote ng kanyang kalaban. Sa kabila nito'y kinatigan po ng hukuman ang manual recount na nagpapakita na nakakuha ang Vice Mayor ng 18,730 vote habang 20,705 vote naman ang kay Casareno. Sa desisyon na ipinalabas noong November 2025,
Kinwestiyon ng RTC ang accuracy ng automated counting machines dahil umano sa pagkakaiba ng machine-generated election returns at aktwal na mga balota. Gayunman, binigyan din ko na ang naturang ruling ay salungat sa deklarasyon ni COMELEC Chairman George Garcia na halos 100% ang accurate rate o accuracy rate ng 2025 automated elections. Handa ang Vice Alcalde ng Rosales, Pangasinan na magsumiti po ng katibayan na magpapatunay na nagkaroon ng mga kahinahinalang insidente tulad ng ballot switching para paboran ang kanyang katunggali. Balitang Prompty. Samantala, puntahan natin ang Eastern Visayas. Standby Jimmy. Lalaking suspect sa pananaksak at pagsunog ng bahay sa bayan daw po ng Palumpon, Leyte na aresto na. Ibalita mo yan, Joe. Go ahead, RH32 Jimmy Angay-Angay. Pananaksak at pagsunog ng bahay ng biktima sa bayan ng Palumpon, Leyte arestado. Kinilala ng PNP suspect si alias Ethan, 29 anyos, residente ng barangay Kantuhaon, Palumpon, Leyte. Ang biktima na kilala na si alias Jones, 34 anyos, mangingisda, residente ng sitio Lower Bitoon, barangay Kantuhaon, sa naturang bayan. Nangyari residente alauna ng hapon sa barangay Kantuhaon, Palumpon, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang bahay ng biktima ay sinunog ng suspect gamit ang kerosene lamp sa loob ng kusina kung saan nasunog ang 2 single motorsiklo, 2 television sets at mga gamit pa ng biktima. Ang biktima ay agad na tumakbo papunta sa kanyang bahay, umuwi na makita na susunog ang kanyang bahay. Dito sinaksak ng suspect ang biktima, tinamaan sa katawan at itinakbo sa ospital para malapatan ng kakulang lunas. Rumesponde naman ang Bureau of Fire Protection Palumpon, Leyte at napulang apoy na pumalo sa 283,000 pesos ang pinsala ng sunog. Agad naman aresto ang suspect ng kapulisan sa ikinasang hot pursuit operation. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3:33 na po ng umaga. Sinampahan na ng 2 bilang ng kasong murder ang 3 suspect sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molenido at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ayon sa Quezon City Police District, kabilang po sa kinasuhan sina Pia Katrina Panganiban, ang asawa nito na si Christian Panganiban at si Hildy. Batay sa investigasyon, may prima facie evidence o sapat na batayan upang litisin ang mga akusado at may makatwirang posibilidad ng pagkakahatol laban sa kanila. Dahil dito hindi na rin inirekomenda ang piyansa para sa 3 suspect. Nilinis na sa pananagutan ang itinuturing naman na testigo. Ang kapatid po ni Christian na si Maribel. Ibinasura naman po ang reklamo laban sa dating asawa ni Dayan na si John Molenido. At tapos napayagan po ng korte ang mosyon na alisin na siya sa listahan ng mga respondent. Standby Jane. Patay sa ambush ang pamangkin ng alkalde ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kahapon ng umaga. Kinilala po ang biktima na si Murshid Ampatuan, pamangkin ni Mayor Ahmad Ampatuan Sr. Lumabas sa investigasyon na kasama ni Murshid ang isa pang tiyuhin na si Yeser Ampatuan at isa pa habang sakay ng isang itim na Nissan Livina ng tambangan ng armadong lalaki sa hangganan ng barangay Kabengi at Salbo sa bayan po ng Datos, Saudi, Ampatuan. Agad na rumisponde ang mga pulis at tanod sa lugar at isinugod po sa ospital ang mga biktima, ngunit idineklarang dead on arrival si Murshid habang sugatan naman si Yeser at ang isang kasamahan. Pagugunitang noong Enero, muntik na ring mapatay si Murshid sa pag-atake gamit ang anti-tank rocket at assault rifles. Ngunit napatay din sa engkwentro ang mga suspect habang hinahabol sila ng otoridad sa bayan ng Dato Unsay.
habang si Murshid naman noon ay nakaligtas. Samantala, naniniwala po ang alkalde na posibleng konektado ang ambush sa nakaraang pag-atake kay Murshid. Balitang Prompty. Balita naman mula kay Jane Galit Bantayan dyan sa Northern Samar. Dalawang magkasunod na insidente po ng insidente sa dagat sa bayan ng Lawang. Agad daw pong narespondihan matapos po yung pagbaligtad ng isang bangka dahil sa masamang panahon. RH34 Jane Galit Bantayan, ibalita mo. Dalawang magkasunod na insidente sa dagat sa bayan ng Lawang, Northern Samar ang agad na narespondihan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Lawang nito lang nakaraang linggo. Isa sa nirespondihan ng nasabing team matapos na makatanggap ng tawag ang isang bangka na bumaliktad sa gitna ng karagatan ng barangay Kahayagan na naturang bayan. Napag-alaman ayon sa ulat ng nasabing team, sakay nito ang isang 27 taong gulang na lalaki, residente naman ng barangay Talulora, Palapag, Northern Samar, na iligtas ang nasabing sakay. Ipinaalam naman sa MDRRMO Palapag, Northern Samar ang nangyari sa nasabing biktima upang ito ay masundo. Napag-alaman alas 12 ng gabi umalis ang biktima, ngunit sa gitna ng laot ay bumaliktad ang sinasakyan nitong bangka dahil sa lakas ng alon. Alas 4 na ng umaga nang ito ay makita ng mga residente ng barangay Kahayagan. 2 oras itong nagpalutang-lutang sa dagat. Ngunit bago ito, nauna nang narespondihan ng MDRMO Lawang ang isa pang bangka na nadaanan ng mga mandaragat ng barangay Kahayagan sa paligid ng kanilang isla. Sakay naman dito ang mag-ama na isang 44 na taong gulang at isang 21 taong gulang, residente ng barangay Talulora, bayan ng Palapag. Bumalik rin ang bangka sa gitna ng karagatan dahil sa lakas ng alon. Ligtas naman ang mag-ama na sakay nito. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jane. Standby naman June Soter. Sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng isang tricycle driver na sangkot sa dalawang insidente ng hit and run sa Pasay City. Batay sa report, minsan nang nasangkot sa hit and run ang tricycle bago ito dumiretso sa isang national road na ipinagbabawal para sa mga e-bike at e-trike. Hindi pa rito nagtapos ang lahat dahil nasangkot muli ito sa pangalawang pagkakataon sa isa pang aksidente na kanya ring tinakbuhan. Ngunit kumalat online ang CCTV footages sa pangyayari. Dahil dito sinuspindi na po ang lisensya ng driver sa loob ng 70 araw habang ang e-tricycle naman ay inilagay sa alarm status habang isinasagawa ang investigasyon. Naglabas ang LTO ng show cause order laban sa driver at sa registered owner ng sasakyan na tinutusan silang dumalo sa hearing sa LTO Intelligence and Investigation Division. Inatasan din ng driver na magsumiti po ng sworn statement upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat nakasuhan ng reckless driving at paglabag sa traffic signs. Nagpaalala naman ng LTO sa publiko na delikado po ang pagmamaneho ng walang pag-iingat. Balitang Prompty. Samantala, wala man pong nanalo ng jackpot prize sa 658 Ultra Lotto Draw noong nakaraang linggo. 1.5 million pesos naman po na halaga ng papremyo ang inilabas pa rin ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ito'y para sa nakahula ng 5 mula sa 6 na maswerteng kombinasyon sa Ultra Lotto na 56, 26, 57, 33, 52 at 23. Ayon po sa PCSO, 3 ang nakakuha ng second prize at naghati sa nabanggit po na halaga. So, tigpa 500, tigka kalahating milyon na. 28 namang mananaya ang nanalo ng tig 5,000 piso. Actually, to be exact, 5,882 pesos and 35 centavos. Matapos po na makahula naman ang 4 mula sa 6 na numero. Ang 658 Ultra Lotto ay binobola tuwing araw ng Martes, Biyernes at Linggo. Balitang Prompty.
yun pala. Kapag nakakuha ka ng 5 mula sa 6 na kombinasyong numero sa loto ngayon, dahil di ba nagmahal, naging 25 pesos ang ticket mula sa dating 20 pesos, hindi ka man makakuha ng jackpot prize, makalima ka lang, pwede ka nang maging milyonaryo. Ayun kinokorek ho natin kasi dati ang nabanggit namin na kapag naka-4 na numero, pwede na may 1 million ka na. Ano pala? 5. Magsisimula sa pinakamababang 1 million pataas. At kapag naka-4 ka, mas malaki kaysa sa baliktaya. Di ba partner dati kapag ka-4 baliktaya? O ngayon, baliktaya ba o tigi 1,000 piso dati? Baliktaya, 4 O yun O ngayon, hindi na, iba na. Kapag ikaw ay naka-4, mas mataas na kumpara sa baliktaya ang iyong tatamaan. Ang 658 Ultra Lotto Draw ay binobola po tuwing araw ng Martes, Biyernes at Linggo. Balitang Promdi. Samantala, balita naman mula sa Davao, high value target, timbog daw po sa Davao del Norte, 4.3 milyong pisong halaga po ng shabu ang nasamsam. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio, Davao. Arestado ang isang itinuturing na high-value target sa iligal na droga matapos ang ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte Provincial Office, katuwang ang Tagum City Police Station. Kinilalang suspect sa alias na Mata, 34 anyos, na naaresto bandang alas 10:54 ng umaga, Pebrero 17, 2026 sa Purok 6A, Barangay Kanukutan, Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa PDEA, naaktuhan ang suspect na nagbibinta ng isang pakete ng hinihinalang sabon na may timbang na 2.5 grams na nakakahalaga ng 17,500 sa isang undercover agent na nagpanggap na buyer. Nasamsam din ng mga otoridad ang isang aluminum pack at 3 pakete ng hinihinalang sabon na may kabuang timbang na 612.5 grams na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 4.2 milyon kasama ang mark money na ginamit sa operasyon. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Jun Soter. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ho ng ating programa, ang ating batian at talakayan. Muli oras, alas 3:43. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok dito sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Good morning po sa lahat, maging yung mga kababayan natin sa labas ng bansa. Nagising pa rin sa mga oras na ito dahil iba naman ang oras dyan sa iba't ibang panig po ng ating mundo, no? Yung iba kasabayan ho natin sa oras na alas 3, pasado alas 3. Meron naman po na nagsisimula pa lang ang araw. Kaya naman yung iba ho, mga alas 4 na, no? Pag alas 5 na ng umaga sa kanila, kagaya na lang ng Japan, Korea. Yan, advance natin ng 1 oras. Iba naman natin kababayan, gabi pa lamang or hapon po sa kanila. Ano't ano man po ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat, ano? Mamaya, magsha-shoutout tayo sa ating mga pagbati. Parang si Bentong kanina, napapag-usapan natin ng loto. Mukhang ayaw manalo ni... Wag naman ganun na Bentong.
Pag tumaya ako at manalo, ano naman kaya ang gagawin ko sa pera ko? Siguro ang gulo-gulo ng buhay. Ayaw mo ba? Ayaw mo, nandito kami, pwede kaming sumalo. Pero depende naman ho yan. Kung gusto nyo talagang gumulo ang buhay nyo, kahit na kayo ho ay mayaman o mahirap, gugulo ho talaga ang inyong buhay. Pero kahit kayo ay manalo, halimbawa ay yumaman kayo, kung gagamitin nyo sa tama ang inyong kayamanan, abay, bakit naman gugulo ang buhay mo? Diba? Ngayon po ay February 18, 2026, araw po ng Miyerkules. Sa mga Katoliko, ito po ay Ash Wednesday. So at ang ating mga kababayan na marami sa atin nagre-ready na para mamaya bandang alas 5 magsisimba na. Yung iba alas 6 pa. Magiging mas marami ho ang misa sa maraming lugar sa atin ngayon, sa mga simbahan. Dahil nga po ngayon ay Ash Wednesday, kung saan po ay magpapahid po ng abo ang pari o ang lay minister sa noo ng mga Katoliko. Ito po ay hudyat ng pagsisimula din po ng Kwaresma. Sabi ng iba, bakit ba naglalagay ng abo? Ang sabi ho ng sa turo ng simbahang Katolika, yan po'y sumisimbolo dun sa nakasaad sa Biblia na sa alabok ka nagsimula, ikaw ay sa alabok din babalik ka. Ayun yun. Sabi ng iba, bakit hindi na lang daw sa bahay, magpalagay na lang daw ng abo? Hindi, iba ho yung ginagamit. Yung ginagamit hong panglagay sa noo ng mga pari at lay minister kapag ganitong Ash Wednesday, ito po ay yung sinunog na palaspas. Yung mga palaspas po noong nakalipas na taon na ginamit ng Palm Sunday, yan po yung kinukolekta ng simbahan na. Tapos meron pong oras na yan po ay pinagsasama-sama, sinusunog, dinadasalan. At saka po yan ang iipunin at gagawing pamahid bilang abo sa Ash Wednesday. Bukas naman ho, February 19, pagsisimula naman ng Ramadan. I believe sa Ramadan meron din hong fasting. Ganon din ho sa simbahang Katolika, kapag ganitong Kwaresma, fasting din ho. Pag-aayuno. Ang pag-aayuno daw po hindi lamang sa pagkain, ha? Yun ang sabi ho ng simbahan. Kung dati-rati sa atin, kapag mag-Holy Week o Holy Week, pag nagsimula na po ang Ash Wednesday, baboy, bawal muna. Yung karne ng baboy sa halip, karamihan po ng mga Katoliko ay kumakain lamang ng gulay, isda, o kaya naliles yung kanilang pagkain. Meron din pong ibang mga kababayan tayo na hindi kumakain, isang beses lang, binabawasan po yung dalas po ng kanilang pagkain sa loob ng isang araw. Yan po ay ginagawa tuwing araw ng Ash Wednesday, o kaya naman po tuwing Biyernes sa buong panahon ng Kwaresma. Pero nakadepende po sa inyo yan. Sabi nga, ha? Pwede rin naman na kung hindi, kasi yung iba sasabihin, walang problema sa akin. Okay lang, mabilis lang sa akin na mag-fasting. Kasi ako naman ay hindi mahilig kumain. Halimbawa ko ganun. Sa ibang bagay naman po sila bumabawi ng pagfa-fasting. Diba, ang mensahe nga po ng simbahang Katolika, ito baka nababagay po sa marami sa atin, mga Pilipino, yung digital media fasting. Ilas muna yung paghawak ng cellphone, pagso-social media sa panahon ng Kwaresma. Marami ho sa atin yung adik na adik. Pagdating po sa sa social media, Facebook, TikTok, ano pa ba, Instagram, panonood ng YouTube, at marami pa pong iba dyan sa cellphone natin. Yan ho ay pwedeng yan ang gamitin nyo kung kayo po ay magfa-fasting. Pwedeng yan po muna ang iles ninyo. At hahawakan lamang ang cellphone kapag may importanteng gagawin, tawag o kaya ay text.
pwede pa rin naman magamit yung cellphone kung may tatawagan. Kaya magbabasa ka ng text message, yung mga importanteng message sa sa social media. Sa Messenger pala yon. Sa Messenger, basahin. Kung hindi naman importante, wag na munang sagutin. Kung mga quotes lang o kaya naman ay yung makikipagtsikahan lang sa kaibigan na nasa malayong lugar, baka pa pwedeng limitahan muna. Pagdating daw po sa mga politiko, pwede daw po ang gawing pag-aayuno ay sa pamamagitan ng itigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan naman ang mensahe. Kaya nila yun. Kaya nila. Pero dapat kung sila po totoong nagmamahal at totoong relihiyoso na nagmamahal sa mga utos, sumusunod sa mga utos ng Diyos, itatakwil na nila ang pagnanakaw. At haharapin ang mga pananagutan kung sila po ay nagnakaw. Ayun yun, ha? Pag senior na under 18, exempted na sa sa Behilya ba tawag doon? Ayon sa canon law ng Vatican, sabi ni Bentong. Yung mga senior, kasi kailangan nila ng nutrisyon sa katawan, kaya po pwedeng hindi po sila nagfa-fasting, bawal po sa kanila kasi kung kailangan ng tamang nutrisyon, kumpleto ang pagkain, kumpleto ang kanilang natatanggap na bitamina sa katawan, hindi na tsaka yung mga bata, hindi sila kasali. Pero magandang turuan ng habang bata pa lamang. Sa mga senior naman, hindi lang po yan basta ganyan, ha? Yung pagbabasa ng Biblia, pananalangin, yan sasamahan yung fasting ng ganyan. Hindi yan kaya ng mga swapang at timawa na mga yan. Sabi ni Jojo T. Wala pong Kwaresma pagdating sa mga magnanakaw. Sabi naman ni Mortel Ereneo. Lois Lee, good morning sa'yo. Force Navarro Galindez, good morning mula dyan sa Barangay 177, North Caloocan City. Good morning po sa lahat ng mga residente dyan. June Oliveros at kay Romulo Dealino. Hello po, balitang from the Fanatics and watching from Atimonan, Quezon Province. Mahangin at malamig pa rin sa amin hanggang sa ngayon. Yan ang sabi niya. Pero parang napansin ko marami ng, ewan ko, baka naman sa inyong lugar ay hindi pa. Pero parang kahapon, napapansin ko na parang medyo uminit na. Hindi na kasing lamig ng mga nakalipas na araw. Is that a sign na unti-unti nang humihina ang amihan at ang unti-unti nang nag-hello sa atin ang summer? Herminio Agpawa, isang magandang umaga from Palm Springs, California. Kay Ma'am Eva Lang, good morning sa iyo sa Las Vegas. Ganon din kay Lemon Mamuwad, good morning. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga si Ma'am Becky Tesuka dyan sa Japan. Si Ivy Gutierrez sa Pangasinan. Lani Rehuso mula sa Kidapawan City. Kay Glenn Peñular. Tama ba? Glenn Peñular. Mayap Abak sa mga taga-Arayat, Pampanga. Good morning po sa inyo. And ganun din po ang pagbati natin kay Dante Bonyol at kay Alex Tarun. Good morning po and pa-shoutout po ng belated Happy Hearts Day to all. And God bless daw po sa ating lahat. Binabati rin po natin si Nathaniel Pasyon na naimbag nga bigat, yung kakabsat watching from San Mateo, Isabela. And binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Happy viewing, happy listening. Nabati ko na ba? Kanina, si Bentong. Binati natin, ha? And ganun din kay Alba. Alba? Labadami Labango. Ano daw? Hindi ko naintindihan.
Rodriguez mula sa Mabini, Batangas. Binabati rin po natin ng isang magandang umaga. Sa mga nasa Facebook po natin, Ringo Placides ng Batanes. Uy, ang ganda ng lugar mo, Ringo ah. Saan ka sa Batanes? Sa Ibatan, ano ba yun? Yung tatlong places dyan sa Batanes. Randy Lalalanit, maayong buntag sa tanan. La Suerte, Matanao, Davao del Sur. Good morning po. Mas bumili ba ako ngayon? Ano? Biruin mo, may listener tayo mula dyan sa Batanes. Ibig sabihin, talagang umaabot tayo hanggang sa dulo ng norte. Reynaldo Rodriguez, good morning. Kay Cecilia Enopia Nolasco. Good morning po sa inyo. Ano kaya ito ni Tina. Si Mother Dear mo ba yan, Tina? Pagbati rin po kay Reynaldo Rodriguez. Isang magandang umaga po. Kay Sergio Trinidad. Ayun, sa Basco, Batanes daw siya. Si Ringo Placides. Ano nga yung tatlong area dyan sa Batanes? Sa Basco, ay, nako, nalimutan ko. Magre-review ulit ako, ha? Samantala, isang magandang umaga rin po kay Loida Sacramento. O yung Department of Education, kanina kumbaga ina-analyze ko yung pagre-review dun sa gagawin na lamang daw pong tri-semester ang basic education. Sabi ko, madali lang ba kaya yun? Baka kasi ang pagkakaunawa ho ng iba, yung una kong pagkaunawa, nung umpisa nung narinig ko yan, na parang sa college, di ba, ginagawang trimester, yung ibang mga sistema po ng universidad o ng mga kolehiyo. Pero hindi, iba pala. Yung pagka sa trimester, sa basic education, di ba meron tayong first, ngayon, sa mga kabataan, may first, lalo na nung nag-aaral tayo, may first grading, second grading, third grading, fourth grading, or yung final. Hinati po sa 4. So sa halip na gawing 4, gagawin na lang daw po na trimester. Baka mas marami at mas matututukan. Halimbawa, ang curriculum kapag ka trimester, ang gagawin hong lesson plan. Para din po mapag-igi din ho at mapag-ibayo ho ng mga guro yung kanilang pagtuturo at upang mas lalong makaunawa ang mga estudyante sa kanilang mga lessons. Kesa nga naman 3, kailangan paspasan ang pag-aaral. Halimbawa, paspasan sa first grading, o iba naman dapat sa second grading, third grading, iba na din dapat ang sakop ng mga nasa lesson plan, at ganoon din sa fourth grading. So ang nangyayari, dahil sa pagmamadali, ang nangyayari ho ay kailangan ding madaliin at paspasan ng mga bata ang kanilang pagkatuto. Kung minsan hindi naman pantay-pantay ang mga bata. Merong slow learner, meron namang fast learner. So siguro mas magiging maayos, ano? Pero depende rin ho sa inyo. At syempre do sa mga guro, estudyante, magulang, at iba pang stakeholder. Sa mga susunod, pag-uusapan ulit natin yan, ha? Pero in the meantime, tayo ho'y magpaalam na. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama, at tumutok ka. Dito sa ating programa, ito po ang Balitang Promdi. Ngayon po yung araw po ng Miyerkules muli. Ito po ang inyong lingkod, Kisa Sabzon. At susunod na si Kong Angel Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. Oras po natin na 1 minuto na lang at alas 4 na ng umaga. Good morning and happy Wednesday.